Okay, so yung negosyo idea po natin ngayon mga katipid tips is magandang pagkuhanan ng extra income. So gumawa tayo ng homemade siopaw. So bukod sa kung paano gumawa ng magandang dough, maputi, malambot, at malalaman nyo din po dito ang posibleng maging palpak pag gumawa po tayo ng homemade siopaw. So ang kagandahan po doon, may iiwasan na po natin yon. And then, paano nga po ba gumawa ng masarap na palaman at masarap na sauce po natin? So, panimo lang negosyo na to mga katipid tips. So, kung hindi naman po at nagke-crave tayo sa siopaw at gusto natin, yung tayo mismo po, yung gumawa ng siopaw na kakainin po natin, so madali lamang po ito mga katipid tips. Kaya panoorin nyo po hanggang huli. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Chicken asado yung pinakang palaman po natin at nagpakulo na din po ako ng ating chicken. So nilagyan ko lang yan ng pampalasa ng asin at saka bawang. And then hihimayin na po natin ito. So pwede tayong gumamit ng fork o kaya ng beef. So nakadepende na po sa atin. At kapag nahimay na po natin, so pwede na po nating lutuin. Magigisa na tayo ng ating chicken asado. So magpainit na tayo ng ating oil. Ilagay na ang bawang, isusunod na din po natin yung ating onion. Ilagay na yung hiniwang chicken, halu-haluin lamang po natin at ilagay na din po natin yung atin pong mga pampalasa. Yung atin pong toyo, oyster sauce, paminta, brown sugar, at syempre yung ating star anise. So mahalaga po yun dito. So ayun yung magbibigay lasa ng atin pong asado. And then halu-haluin lamang po natin. At maglalagay po tayo dito ng suka para maiwasan natin yung mabilis na pagkapanis. At habang pinapakuluan po natin sa suka, kumuha po tayo ng chicken broth, yung pinagpakuluan po natin ng chicken at lagyan po natin ito ng pampalapot. So pwedeng cornstarch at pwede rin naman po ang kasabay starch. And then pwede na po nating ihalo dito po sa ating chicken. So halu-haluin lamang po natin to hanggang sa lumapot. At ngayon sa puntong ito, pwede na po natin itong tikman. Pwede tayong mag-add ng asukal, ng toyo. Ang kailangang ma-achieve po natin dito ay naghahalo yung tamis at saka yung alat. At kapag okay na po sa panlasa po natin, so pwede na po natin patayin yung ating apoy at iset aside na lamang po natin. At ito pong ating palaman, pwedeng i-advance na po natin ang pagluluto. Magluto na tayo ng ating siopaw sauce at pagsasama-samahin lang po ang ingredients. Unahin ang tubig, brown sugar, toyo, yung ating bawang, pipinuhin lamang po natin ito para kung ilagay man sa squeeze bottle is hindi po babara. And then yung ating paminta, suka, star anise, at yung pampalapot na gagamitin po natin ay kasaba. So sigurado may magtatanong sa inyo kung pwede ba ang cornstarch. So mas better po ang kasaba kasi kapag naluto na po natin yon, mas maganda yung lapot, mas maganda yung pinakang consistency, at mas maganda po yung kulay. Mas makintab po yung atin pong sauce. At kapag na-mix na po ng ayos, so pwede nang buhayin yung apoy at lulutuin po natin ito sa continuous po ang halo para hindi po masunog. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag kasabay starch yung ginamit po natin is maganda yung itsura nung kalalabasan. So 'di ba? Makintab at maganda po yung pagkakalapot. So kapag malamig na, pwede na po natin yang isalin sa atin pong mga squeeze bottle. Unang step po natin sa paggagawa ng ating dough ng ating siopaw ay magagawa po muna tayo ng tansung. So ano nga po ba yung tansung? So ito po ay na-search ko kay Google na mag-e-enhance dun sa ating bread or dun sa dough ng ating siopaw. Pampalambot at pampaplapi nung ating pong siopaw. Ang ingredients lamang po natin dito, tubig at harina. Lulutuin lamang po natin ito sa alalay na apoy hanggang sa maging phase at sa loob lamang po ng 2 minutes, ito po ay okay na. So isalin lamang po natin sa isang lagayan. Lalagyan lamang po natin ng cover ng plastic o kaya ay cling wrap para hindi lamang po madry yung ibabaw. Set aside lamang po natin at gagamitin po natin yan mamaya kapag malamig na. So gumawa na po tayo ng dough ng ating siopaw. So unahin na po natin itong ating all-purpose flour and then cake flour. So may total na 500 grams. So kung walang cake flour, pwede naman pong purong all-purpose flour.
Isunod na din po natin ang sugar, baking powder, instant yeast, salt, shortening. Ito po nabibili sa mga bakery supply, at kung itatanong nyo po kung pwede pong palitan ng oil o kaya margarine, so hindi po pwede. Kasi ang mangyayari po nun, yung atin pong siopaw is hindi po magiging maputi. And then ilagay na din natin yung ating tansung na niluto. At maglalagay din po tayo dito ng suka para maging mas active yung inilagay po nating mga pampaalsa. And then last ingredients, yung atin pong tubig. Ngayon, i-mix-mix lamang po natin ito hanggang sa magdikit-dikit yung ating ingredients. Ngayon, kung meron po tayong mixer, so mas madali kasi 5 to 8 minutes tapos po kaagad yung ating dough. Pero kung wala naman po tayong mixer, so don't worry mga katipid tips kasi pwede naman po natin itong masahin ng mano-mano. So tsatsagain lamang po natin. So estimate na sa 15 to 20 minutes, depende po yon sa pagmamasa po natin. So ang isa nyo pong palatandaan na okay na yung dough ng ating siopaw kapag nagpo-form na siya ng bilog, makinis na, at elastic na po na tulad po nito. So kapag okay na tulad po nito, so pwede na po natin yan hatiin sa 4 para mas mabilis po nating maikat. So kung itatanong nyo kung nirest ko pa pagkamasa, so hindi na po. Idediretso na po natin ito ng putol sa nais na laki po natin. So ako, ang gagawin ko po ay 50 grams. At kada putol po natin, ito po ay bibilugin ko na din po na tulad po nito. So, ang sunod na po natin gagawin ay magpapalaman na po tayo, at bago po yon, itong atin po mga dough ay tatakpan po natin ng cling wrap o kaya naman po ay plastic. Pwede rin naman po ang tela para hindi lamang po madry yung atin pong mga dough. So, kung ano po yung unang binilog po natin, ayun po yung unang lalagyan po ng ating palaman. So, palalaparin lamang po natin yan na tulad po nito. And then, yung pinakang palaman po natin, sa gitna po natin ilalagay. At may sukat po na 1 tablespoon or may timbang na 16 gram. So, ang ginagawa ko, pinatitimbang ko na po sa anak ko para sigurado po na pantay-pantay. So sa pagsisil po natin mga katipid tips, mahalaga po ito kasi kapag hindi po natin nasil ng ayos, kapag in-steam na po natin yan, bubuka po yung ating siopaw. So ang ginawa ko dito is parang nagtatahi, merong split-split, pinagpapatong-patong ko lamang po yan na tulad po niyan. Gagamit po tayo ng cupcake liner para hindi na po tayo maggupit-gupit. So pwede rin tayong gumamit ng parchment paper, gugupitin lamang po natin ng square-square. So kung gusto natin may design yung ating siopaw, so yung pinagtupian, yun po yung ilalagay natin sa ibabaw. At kung gusto naman po natin ay yung makinis, so itataob lamang po natin yan sa parchment paper or cupcake liner na gagamitin po natin. So ganoon lamang po yung gagawain po natin. So lalagyan ko lamang po ito lahat ng palaman at magbabalik po tayo. Okay, so ngayon nagpapainit na po tayo ng tubig sa steamer na gagamitin po natin. Bali ito po ay nirest ko ng 20 minutes. Pero halimbawa naman kung nagmamadali po tayo, so pagkapalaman po natin, pwede na din po natin i-steam. Paalsa na din po yun doon. So gumawa tayo ng bilog, parang bola-bola siopaw. And then gumawa din tayo ng may design sa ibabaw. Tapos ito yung ating nasa ilalim. So kailangan bago po natin isa lang ay kulong-kulunag na tulad po nito. Hindi nakita sa sobrang taas. So, i-steam po natin ito ng 10 to 12 minutes. So, kailangan high heat yung apoy po natin. Okay, so after 12 minutes, pwede na po natin patayin yung apoy po natin. At hahamuin na po natin ito. Nasil ko siguro to ng ayos kaya hindi siya tumagas. It means, hindi ko siya nalak ng ayos. So, halimbawa, kung gagawin po natin to, so, isusure natin na talagang lock na lock para hindi po lumabas yung palaman. Pero sa itsura mga katipid tips, ang laki din ang inilaki ng ating siopaw. Ang palatandaan nyo din na luto na to kapag ginanan nyo, hindi dumidikit sa kamay po natin.
So, ang i-improve na lamang natin dito is yung pagsisil. Ito yung ating siopaw. Nakakaasar lamang kasi hindi natin nasil ng ayos. So, ayun, nagkaroon ng tagas yung palaman. Gandahan doon, meron na po kayong idea na kapag hindi natin nasil ng ayos, so may posibilidad na mag-open kapag in-steam na po natin. Okay? So, ngayon, para malaman natin kung talagang perfect ito ang maganda, so i-open po natin. Wow! So lambot, mga katipid tips. So ito yung hinahanap natin sa siopaw, yung talagang malambot siya, and then maputi. Ngayon, titikman na natin. Ito yung niluto nating sauce. So syempre, kung pangbenta, ilalagay natin niya sa plastic ng ice candy. Oh, diba? Talagang pangbenta na to mga katipid tips. Oh. Diba yung siopaw is merong natatanggal na balat dito. Yung iba nga hindi kinakain to eh. Ako kinakain ko talaga lahat yan. Favorite ko kasi ang siopaw. So ayan, talagang siopaw. May natatanggal na balat. Okay? Ang lambot mga katipid tips oh. At saka ang puti. Dough pa lang to mga katipid tips ha. Wala pang palaman pero may linamnam na yung pinakang dough ng ating siopaw. Ngayon, tikman natin kasama ang palaman. Ito yung sinasabi na kahit walang sauce is masarap na. Ano yung lasang sauce na din siya? Ito yung ilalim mo, puting-puti talaga. Tingnan nyo naman mga katipid tips kapag nilagyan na natin yan ng sauce. Kung gusto nyo maging ganitong ka-perfect yung inyong sauce, kasabay starch po yung gamitin po natin. So, overall mga katipid tips, may re-recommend ko sa inyo itong siopaw na to. Okay, so sundan nyo lamang po yung procedure ng paggagawa po natin at mape-perfect nyo din po itong siopaw. Okay, so sa magtatanong kung i-stack, ano po yung gagawin? So, kailangan i-steam po muna yung ating pong siopaw. And then, isisil po natin ng ayos at i-stack po natin sa ating freezer. Up to 3 months, aabot po itong ating siopaw. So, kung hindi naman po natin ilalagay sa ref, so up to 2 days lamang po ito. Ngayon, ang magiging tanong naman sa interesadong gawing extra income po ito, magkano naman po ang magiging puhunan? Okay?